Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Ay, Lunes na naman. Ako, masayang Lunes po sa inyong lahat at patuloy po mainit na Lunes, ha? Masayang Lunes, Nelson. Masayang Lunes dyan at masayang Lunes sa lahat ng ating kababayan, lalong-lalo na yung ating mga kababayan na nasa ibayong dagat at palaging sumusubaybay sa Saganang Mamamayan para makabalita sa mga latest na pangyayari sa Pilipinas. Alam mo dyan, yan ang isa sa lagi nilang nais na malaman no? Ano kaya nangyayari sa mahal kong bayan? Eh, ngayon mukhang may mga good news naman. Marami tayo ngayon, Maraming no? balita po ngayon. Oo, na good news. Unang-una na dyan ay malusog ng malusog ang Pangulo po ng Pilipinas. Ang Pangulong Bobo Marcos. Yan. Diba? Pero parang bad news sa iba yan, Sa eh. iba. Lalo na yung mga naniwala na nasa ICU na ang Pangulo, di ba? Pero mga babayan, doon lang tayo sa kung anong katotohanan. Factual, diba? sabi niya. Tayo po'y mainstream media, hindi tayo, ano pa man, kinakailangan nating ilahad yung kung ano yung balita. Kung ano yung totoo. Yes, Kasi opo. para hindi tayo maligaw, di ba? Kagaya ngayon, alam niyo po ba, as we speak, ewan ko kung tapos na, ang Pangulong Bongbong Marcos po ay humarap sa media, di ba? Yan, nagpa-press con. Sa Malacanang nga tayo, no? At ang kanyang sinabi ay, nako, wag ho kayong maniwala doon sa mga nagkakalat ng balita na ako ay may sakit na malubha. Yun. Ang sabi pa nga niya, Jen, kung gusto nyo, hinahamon ko kayo, Ba, may hamon, mag-jumping jack tayo. Jumping jack Jumping yung... jack. Hindi, ano yun eh. Yung, Jumping rope pala yun, no? Jumping rope yun eh. Anong jumping jack? Jumping jack, yung gano'n. Gano'n. Yung parang kang gunting na gano'n. Sa akin kasi, parang alam ko, lagi ko Chinese garter kasi ako ng bata, eh. Alam mo yung jumping jack, nakakapagod dyan, ha? Ay, yung ako lang, makalima lang, hinihingal ako dyan. Hingal na hingal Pagka ka. hindi ka fit dyan, Yes. baka Pag hindi mo lagi mahilo ka pa dyan, tumumbak eh. No? Kakasaba kayo? Jumping jack. Sabi po ng Pangulong Bongbong. Kahit pa jumping king siguro, jumping queen, mga ganyan. Mamaya, ha? At sa tingin ko ata, ongoing pa. Hindi pa yata tapos eh. Pero pinakamabuti, no? Mag-report si Mads Villar. Nakatutok naman sa Malacanang yan. No? At kasabay yan ang latest. Ito latest. Okay. Inanunsyo din niya, ito yung bukod pa dun sa inanunsyo kahapon, no, na may malaking price rollback na ipapatupad bukas. Mamaya ipaparinig din natin yan. Ano, ha? Ito naman, inanunsyo rin niya, Jen, na inaalis na ang excise tax. Totally inalis ba o binawasan? Kasi dalawa yun eh. Oo, babawasan. Alisin ng lahat o babawasan lang? Oo. Di ba? Ang sabi niya dito, Anong announcement daw? ayun, pinutol. Cut. Ayun, binawasan. Binawas lang. Okay. Excise tax sa LPG at kerosene. Mga pangluto. Mga Hindi pangluto. pa lahat. Hindi yung crudo, hindi yung gas. Hindi. Kundi LPG at kerosene lang. Ito naman talaga yung talagang ginagamit ng mas maraming mga mamamayan na hindi nakakariwasa, di ba? Totoo. Oo, LPG, kerosene, yung mga pangluto sa Pero marami karinderya. pa ba gumagamit ng yung gas na di bomba? Meron pa rin. Meron pa rin ba sa probinsya? yung Yung may kalana, no? Kasi dati nakakakita lang ako yung titinda ng fishball. Yan, nagpipishball. Fishball, di ba mga ganyan? Ano na yan eh. Naikwento ko kay Kuya Benny, meron ako niyan eh. Ang daming isang container van, mantakin mo Nelson. Ipinadala sa akin, sabi niya dyan, ikaw nang bahala kikita ka ng malaki dyan. Ano ba yan? Yung ginagamit doon sa kalana di bomba. Pansundot. Yung pasundot na yung, di ba pag nagbara yun? Kailangan mo yan eh. Susundutin mo. Yung may maliit na sa dulo. Mantakin mo kung gano'ng karami, isang punong 40-footer container van. Ay, yayaman na tayo dyan. Ayun na nga, binibenta ko mamiso eh. Bawiin mo. Kasi may, may gamit ngayon. Ganun kasi dumadami. Dumadami na ba ngayon? Di bomba? Oo. Talaga? Bobomba. Kasi yung gas kasi marami may mga contaminants yan eh. Bumabara yan doon
Pagka ano eh. matagal mo nang ginamit Oo. at natutuluan ng mga, lalo na kung sauce yan, Yan. Nagbabara. Magbabara. Magiging kulay pula yung apoy eh. Yun. Mausok. Kasi ngayon, nauso na, di ba, yung 11 kilogram na tangke. Meron na kasi tinatawag ng mga super kalan, mga 5 kilos. mas maliit. Yun ang pamalit nila ngayon sa super kalan eh. Oo nga. Sa ano pala, yung kalan na di bomba. Kasi ang kagandahan naman sa Kalan de Bomba, mas portable siya. Pwede mong dalhin kung saan. At kahit na hindi ka basta-basta mauubusan dahil madaling magsali ng kerosene. Ang problema, ang mahal na ng kerosene ngayon, sobra. Mahal na nga. Halos kasing taas na ng diesel, Nelson, ha? Huwag kayong mag-alala dahil babawasan na po ang excise tax. Ganun ba? Ang ibabawas po ay equivalent ng kapag ka sinuma mo, ang LPG ay bababa ng 3.65 per kilo. Di ba yung isang LPG, 11? 3 pesos 65 centavos. Yung 11 yung karaniwan, di ba? Oo, Maliit. 11 kilogram kada So, tangke. babawas siya ng 33. Mga 33 mahigit. Oo, mahigit. 11 kilogram. Yes. Mahigit yan, 39, ganyan. Oho. At yun namang kerosene ay babawas ng 5.60 Per 5 liter. pesos 60 centavos per liter. Pagka tinanggal na itong binawasan yung excise tax. Yan ang Ayun. epekto niyan. Pero meron bang limit kung hanggang kailan lang kapag ka nag-stable na yung price? Depende sa kung aalisin o hindi. So yun ang announcement ng Pangulo kaya siya nagpa-press con kanina. Oo. At sabihin na, I'm in very, very good health. I'm in very, very good health. Ayun. At sina-challenge pa yung mga nagpaparatang nasa mabigat na karamdaman. Oo. Ang sabi Jumping niya, jack. Want me to do jumping jacks? Magaling. Nag-sample, hindi. Dapat may sumigaw yung mga reporter. Sample! Sample! Tama, tama. May ganun ba? Wala. Wala. Tsaka mahirap ang mag-jumping jack dahil naka-leather shoes at saka Nakabarong ata. long sleeve ng barong eh. Mahirap oo nga. Nakabagusot yung barong. Tsaka Makapapunit. mapupunit. Tama din naman. Saka wala naman nag-challenge eh. Hindi, sabi niya gusto nyo. Sana nga may nagsabi. Sige nga po, sige. Sample nga po. Wala eh. Ayun. Okay. Ayos. Ayos. Alam mo, kung tutuusin, ito siguro, isipin nating mabuti, no? Halimbawa lang totoo na nasa malubhang kalagayan ang Pangulo ng Bansa sa sitwasyon ngayon. Sa tingin nyo ay mas makakabuti sa ating lahat? Ako sa tingin ko, baka hindi rin makabuti. Hindi, kasi magiging unstable tayo lahat, di ba? Kasi yung succession, mabuti sana kung normal na magkasundo ang Vice President at ang Pangulo. Hindi magkasundo eh. Baka kung ako si BP Sara, wag muna. Wag muna ako. Wag muna ako succession. Malapit na naman yung 2020, di ba? Kasi kung biglang ganon, halimbawa lang, biglang ganon na abrupt, nang hindi inaasahan, baka tayo mismo ay magkakagulo tayo, di ba? Tama. Kasi mag-aagawan eh. Hindi maganda yung, sa tingin ko lang. Bagamat merong succession, siyempre, constitutionally. Meron talagang dapat sundin. Pero baka samantalahin kasi ito ng mga tao na ang gusto ay guluhin talagang Pilipinas. Di ba? Sa kabila na ng kalagayan natin, hindi nga maganda, meron pang ganyan. Ano, ha? Kaya nga, kung ako sa katayuan ni BP Sara at may halimbawa ganon, baka sabihin ko, teka lang, wag muna. Pilitin yung gumaling ang Pangulo. Baka, di ba? At kasi hindi maganda timing ngayon. At ang sabi pa ng iba dyan, na nag-a-analyze dito, ito nga ang dahilan kaya ini-impeach siya. Kasi daw, pagka na-impeach si Vice President, madali na lang yung Pangulo eh. Di ba? Yun ang sabi nila. May motibo rin ba yung mga nagsusulong? Yun ang aking Parang malalim yun. sabi. So, ibig sabihin, ayaw ko rin magkatiwala sa mga nagsusulong na ito? Totoo. Ganon? Pareho yan. Yung impeachment, tsaka yung wag tayong Anong tawag sa motive na yun? Inferior motive ba tawag doon? Ulterior. Boss, meron yan. Pag na-impeach natin yan, di ba? Pagka nawala pareho, lalo magulo. Ba? Di ba? Oo nga. Mahirap po yan.
Kasi baka halimbawa, wala na yung Hindi analyze presidente. mo. Ngayon ko lang nakita yung ganung angulo. Mamadaliin nila yung impeachment. Pero posible, ngayon ko oo nga, no? Oo. Kaya yung mga nagsusulo niya, wag rin pala kayong katiwala dyan. Tiwala. Hindi nyo kakampi yung iba dyan. Oo nga, Baka, sige, tigay mo. Pagka ikaw na pong vice-presidente, madali na tayo. Madali na. Ganun ba? Yes. Kakatakot din pala itong mga ito. Kaya mas maganda na yung status ko tayo ngayon na at least kasi meron na tayong kinakaharap na krisis eh. Ang sabi nga ng marami dyan, di ba? Don't change horses midstream. Yes. Meron tayo, nasa gitna tayo ng ano. Yung nakasabihan sa amin sa Amerika. Ayun nga. No. Mas mahihirapan tayo. Yes. Kasi Yung nasa gitna ka ng laban, bigla ka magpapalit ng kabayo. Naku, yung transition pa lang, di ba? mabigat yan. Maliban na lang na talagang nangyari, wala tayong magagawa. Pero yung pipilitin natin, yan po ang hindi maganda. Lalo na kung gagawa tayo ng hindi naman mga totoong kwento. Hindi Kaya ba? kung ako naman, kay BP Sara, ingat din po kayo. I-analyze nyo rin mga impormasyon pinarating sa inyo. Huwag kayong masyadong magtitiwala din. Baka ginagamit lang din kayo ng iba dyan. Ano ha? Nga naman di ba? Posible sinasabi mo, Nelson. Totoo yun. Basta importante sa atin, kung ano ho yung ikabubuti natin, doon tayo. Yes. Di ba? Oo. Yun ang sinabi natin eh. Alam mo ba, Jen, buti nga dito sa Pilipinas, ay nakakausad-usad pa tayo araw-araw eh. Bakit? Alam mo ba dun sa United Kingdom? Sa UK. Sa Ireland pala, sa Ireland. Ireland, Kasi oo. magkatabi sila eh. Pangarap ng mga Pilipino makapunta dyan kasi para Napakaganda nila doon. gusto nila tahimik. niya. Pero ilang araw na po silang hindi makabiyahe ng maayos sa kalsada. Ba't maraming yelo? Ice. Walang yelo. Walang yelo doon. Malamig siguro, baka kayo din sila makalabas. Sana kung ganun lang eh. Oo. Ang problema, nagpo-protesta po yung mga nagda-drive ng truck na malalaki. Lahat na halos, pati yung mga bus, ayaw nila bumiyahe. Yung mga farmer, alam mo yung mga farmer, di ba may mga traktora yan? Oo. Di ba yung traktora, mababagal yan? Yes. Ang ginawa nila doon, ibinyahin nila yung mga traktora sa mga highway, sa mga lansangan. Hindi lang ang bagal niyan. Ay, tinan mo, yan Yan ba yung pinakikita natin? Oo, ilang araw na yan. Nasa harapan anong establishmento itong harap na ito? Ang dahilan niyan ay dahil sa napakataas na presyo din ng gasolina at diesel. Truckhead gano'n. Nakaharang yung mga truck sa kalsada. Sa atin, mga piston-piston lang, di ba? Oo. Manibela. At tingnan mo, paano ka na makakadaan dyan? Oo nga, mga traktora ito nakaharang eh. Mga ano kasi yan, mga farmer. Nakalagay, no farms. Ngayon, yung mga bumabiyahe, kasi kinukwento sa akin nung mga nakausap kong mga Pilipino dyan, ayan, lakad sila. Yung biyahe mo na dati ay 2 oras, 7 oras ka ngayong maglalakad. magbabiyahe. Kasi nag-traffic Bababa nga. ka, tapos lalakad ka. Lipat ka dun sa walang harang. Ay, ano nga dahilan? Ba't nagrarally? Ito pa, may hawak ng placard, Sobrang taas nga daw po ng nirarally din nila sobrang taas ng petrolyo? Ang kanila ay itanggalin din yung tax dahil hindi nila nakaya. Ayun na yung Reynoldo. May dalang ballpen ata ito. Pero mo, mga oil tanker yan. Mga oil tanker na mismo. Sila na mismo ang Nagrarally din ito. Hindi ito magdi-deliver ng krudo. Walang laman ata. Bullet tanker yan eh. Ang di ba bibilis? Walang laman nga ito. Ayan sinasabi natin, ha? Nako. Kung tutuusin ay sa kasalukuyan, medyo maganda-ganda pa tayo. Nakakabiyahe pa tayo ng maayos-ayos. Aba. Yan sana ang huwag tayong sumapit sa ganyang sitwasyon. Protesters block roads across Dublin. Yan, Dublin, Dublin, Ireland. Nung mapunta ako dyan, ako ay tuwan-tuwa. Sabi ko, ang layo na ng bansang ito kaysa sa atin. Napakaunlad nila, no? Pero mantakin mo ito, nangyaring ito. Binarahan yung buong karsada. Andun pa yung damulag, Pangsaka nga yun, Nagsimula sila dyan, Pero no farms, no foods. Nasa nakalagay, Wala nga. April 7 pa silang ganyan. So ang pangunahin, soaring fuel prices. Sobrang taas nga rin ng produktong petrolyo. Yes.
Saan ba sila kumukuha? Sa Strait of Hormuz din? Dumadaan doon o sa ibang lugar? Hindi ko alam. Hindi, Pero nasa Europa yan. Hindi nadadaan kung galing ng gitna silangan. ang problema, ang kanilang, alam mo ang hinihingi na nga lang nila ay mag-price cap eh. Ibig sabihin, wag nang hayaang tumaas pa. Magbawas ng presyo. Oo, wag nang payagan ng gobyerno tumaas. Sa kanila ba walang ayuda? Mabuti-buti pa pala. Pilipinas, may ayuda tayong pambili ng crudo. Ayun nga. Di ba? Oo. Aba, matindi rin pala, no? So, Ireland dyan. Ireland. Oh. Ayan, ang sabi dito, sa Ireland, 2 pounds, 2.17 pounds. Magkano na yung per pound ngayon? 87 plus? Teka hahanapin ko. Sa peso? 2.17 pounds. Sila pinakamalaki. Oo. Di mga almost 200 pesos yan. Maaari. Kumpara sa presyo natin. Ayan, pounds in Oh. peso. Andali lang, Kasi meron akong isang bundle ng pounds eh. Ito. Pinaktimbang ko 2 pounds na nakalagay. LBS eh. LBS. Libra. 2 pounds. Ano mo yata? bigat ata nakatawan. 90 pounds ako eh. Teka. Hindi, wala. 180 pounds pala ako. Kilos pala yung 90. Wala na palang load yung aking... Sumuko na lang. Wala na palang load. Ayan, ayaw na kumarga ng internet eh. Nako. Anyway, yun po ang sitwasyon sa Ireland. Na sana ay wag mangyari sa atin. Wag na tayong humanap pa ng gulo. Diba? Kasi 80-70 na son. 80-70 Philippine peso. Isang pound. Times 2.17. Di kung 80, 160, 170, halos 170. Ang Kasi kung 80, di times 2, di 160. Oo. Kung plus 70, mga almost 60, almost 162, mga ganun. Halos mag 200. Almost 200. Halos kasi para sa atin. Kasi may 170 na tayo ng crudo dito eh. Sa Pilipinas eh. Di ba? Ayun nga. At ang kagandahan niyan, mga babayan, ito yung unang inanunsyo ng Pangulo. Kahapon ito, di ba, Sunday? Ang Yes. sabi niya, Nagkaroon siya ng video message dyan. naku, wag ho kayong mag-alala, mga kababayan. Sagot ko na kayo. Yan ang sinasabi ko. Sabi nung para bang ikaw ang dahilan. Hayaan na natin. Di ba? Sagot ko na kayo. Bababa po ang presyo ng diesel per liter, 20 pesos, 89 centavos. Yan. Kasi di ba napuna natin na bumaba sa world market. Nung nakaraan, no? Nakaraan. Tapos ang anunsyo ng mga oil company, Last week, magbaba tayo 5 piso. Mantakin mo yan. Halos 6 na piso daw dapat nung nakaraan at 350 sa gas. Di ba? Pero ngayon, biglang 20 pesos mahigit. Sabi ng Pangulo, hindi po pwede yan. Tama yung 2 kamoting kahoy. Huwag nyo na kanyang hintayin magbaba ng salawal si Jen. Gawin yung 20. Ang 20 pesos, 89 centavos. Malamang doon natakot ang Pangulo eh. At ang gasolina ay bababa ng halos 5 piso. Yan. Ayan, 4 pesos, 43 centavos. Ayan. At yung kerosene na sinasabi natin, na ginagamit sa pangluto, 8 pesos 50 centavos per liter. Per liter, Malaking bababa. tulong yan. Tapos i-add mo pa kanina yung tatanggaling excise tax, di ba? Sa kerosene. Kasi yung diesel at gasoline pala, hindi maapektuhan. Wala. Hindi. Malaki-laki na. Gusto mo marinig yung sinabi ng Pangulo? Nandyan ba? Meron tayo. Hindi yan artificial intelligence, ha? Hindi. Ito yung sa muna, direct ha. Yung doon sa pagbaba mo na, yung kahapon ito, hindi mo na yung press con ha. Yan, sige. Yung sige. official announcement niya tungkol doon sa ano. Hindi. Ano itong papakita natin? Yung press con ba ito? Bago. Ayun, jumping jack. Sige. Ito, ipakita na natin yung yung press con niya kanina. Na naghahamon po ang Pangulo. Gusto niyo mag-jumping jack pa ako eh. Ay, na-jogging nga. Talaga naman. Ayun, nag-jump.
Ay, akala ko pala hindi eh. Oh, kita mo, tuwan-tuwa si Secretary Dave Gomez, oh. Kaya sabi natin. Oh. Sige nga. Sample? Nakabarong pa yan, ha? Oo nga. Kaya sabi natin. Isa pa. Ba? Isa pa. Ang dami hindi napapagod. Ulit-ulit. Baka naman last year yan. Yun ang mga banat yun. Baka naman 2035 pa yan, hindi kaya? Hindi siguro. Ay, alam mo naman, lahat ganyan eh. Jumping cut na naman. Ang dami yan. Yan. Tama na. Baka sabihin mo ano. Inulit-ulit. Tumakbo pa, oh. Jogging pa. Oh. Ayun. Ay, sa labas ng palasyo, sa labas ng Malacanang yan, oh. Ay, pati yung matanda sa likod niya, mahal na Pangulo, tigilan niyo na po, di ko na parang yun ang ano eh. Ay, sabi natin, di ba? Di paano ngayon ito? Di yan. Di parang inaasar pa kayo ng Pangulong Bongbong ngayon. Di ba? Ayaw niya kasi maniwala na sa amin. Maniwala. Basta factual lang sa amin. Kumbaga factual lang tayo. Kasi mapapahiya tayo kung ipipilit natin. Oo nga. Doon lang tayo sa totoo. Nakita mo to rin, nag-jogging pa tuloy ang Pangulo. Nakailang steps kayang Pangulo doon? Yung jogging? Kasi yung kanyang kanyang relo, smartwatch yun eh. Na bibilang yung tsaka yung takbo pintig ng puso. Tapos pati himbing ng tulog, nakikita yun eh. Diba? Pero sa susunod magbihis muna. dapat jogging man lang kayo ng mga pantakbo. Siguro galing ito sa formal events eh, kaya nakabarong pa eh. No? At alam mo ba kung bakit ayaw niyang hubarin yung barong niya? Aba, bakit? Bakit may isundo ba yan? Kasi huhulihin siya ni John B. Cremol. Pangulo, nakahubad kayo. Delikado kayo dito. Kagaya na nangyari sa... Yung palang nahuling naghahalo ng semento. Ay, yung binabanggit natin kayo ng nakahubad ng ay sa Mandaluyong pala nangyari. Mandaluyong sa Barangay Addition Hills. Kaya nga pinuno natin kanina, OA naman ata yung mga taga Mandaluyong. At saka nasa looban eh. Iskinita nga eh. Hindi naman, kumbaga sa yung magkakapit-bahay, nasa mga nakahubad dyan. Nanonood pala sa ating kayo nabalitaan ko si John Vic. Ganun ba? Oo, sabi niya, ano ba yung sinasabi ng dalawang yan? Check nyo nga. Nung chinek niya, tinanggap yung report galing sa Mandaluyong. Sir, ito pala sinasabi ng dalawang kamoting kahoy. Yung totoo pala. Ayun, nagpa-press con tuloy siya, tumihingi ng sorry. Doon sa nag-ano Sa semento? nangyari, at pupuntahan daw niya sa bahay mismo, yung lalaki na yun, Nelson, para bigyan ng damit. Akala ko Hihingi daw, personal daw siyang hihingi ng pasensya. Hindi, nakahubad nga kasi mainit eh. Tsaka mahirap talaga mag-kilos ng... Naghahalo siya ng semento, sabi niya tinan niyo, pansin niyo mga kababayan, sila nga hirap na hirap pumasok dyan. Ibig sabihin, napakalit na iskinita niyan. Looban ito eh. Looban na. Yung mga, siguro yung mga nakahubad na ganyan, wala, baliwala nandyan sa lugar na yan eh. Totoo. Oo, pero dun sa mga malalaking lugar, mga madadaming talagang taong dumadaan, doon makakasita ka talaga. Nakita mo naman yung pulis, mga hirap na, ang init na init eh, di ba? Init na init. Ano ba itong ginawa ng Mandaluyong pulis? Parang nagro-ronda ba sila? Kasi doon sa labas, ang daming pulis eh. Yan kasi nga yung sabi nung isang araw, magpapatupad nga daw ng safer cities. Oo, yung safer cities. Oo. Pero dapat ang inunan yung hinuling gaya ng napakita namin kanina. Yung mga nagtotoong hits. Palagi ko marami dyan yun. Nagbibingo sa kanto. Nagbibingo. Ang illegal, di ba? Sugalan. Pero yung naghahalo na semento. Ginawa pa nga nilang memes dyan May naliligo. Ba't naliligo sa dagat yun? Hinuhula, sabi ganun eh. Kaya nung nag-swimming kami sa dagat, lahat kami nakatira. Baka may dumang barangay. Di ba? Yun na nga. Ay talaga. Ay, gusto bang mapakinggan yung sinabi ni John Vic? Meron? Meron siya. Nagpa-press con siya nga kanina eh. Talaga? Humingi ng pamanin. Ay, panirig natin. Ito po, tapos pag binasa mo yung comment, Nelson, sabi, yan, puro ka kasi. Sige po, panoorin natin. Secretary John B. Cremulya, ano po masasabi ninyo? Na may umangal taga Barangay Addition Hills na naghahalo lang ng simento at siya'y inaresto. Ako ba'y humihingi ng paumanhin at pupuntahan ko po siya sa mga susunod na araw at sabihin ko na at ako na po ang hingi ng paumanhin. It was my fault that I did not give
clearer instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Nagkulang po ako ron. Ang gusto ko lang po, ang tanging hangarin ko ay patahimikin yung mga kalye. Ngunit, dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, ay kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang dinampot. Mali po yun. Nagkamali po kami ron and I take full responsibility. I will make amends and I will make sure na mag-usap po kami para maklaro ko po ito. Ayan. Jen. Sabihin nyo lang gusto nyo sabihin. Oo. Diyan ako humahanga kay John Vic Remulla, Ganon. secretary. Kasi alam niya siguro yung Naging epekto nun, no? Oo, at saka yung sinabi ni Sun Tzu. Kilala mo si Sun Tzu? Oo, kapitbahay namin dati. Siya sumulat ng art of war. Sabi ko, Sun! Tawagan namin niya, Parisun! Kapatid ni Kim Chu yan. Tiyo ko yan eh. Si Sun Tzu. Chusun! Si Chu Chu. Tio Chu. Magaling na tao yan, si Sun Tzu. Ano ba sabi ni Sun Tzu? Kung naakma doon. Ang sabi ni Sun Tzu, kapag ka daw ang utos ay malinaw Oo. at nagkamali sa pagpapatupad yung mga tauhan, ay kasalanan ng mga tauhan yun dapat parusahan. Yes, tama. Oo. Pero pagka ang utos ay malabo, at nagkamali yung mga inutusan, kasalanan ni General yan. Yun. Nung nag-utos. Kaya sabi niya, I will take full responsibility. Tama. Kailangan talaga na linawin mo kasi yung utos. Totoo. Kasi pagka malabo, hindi mo pwedeng sisihin yung inutusan. Hindi niya naintindihan eh. Tama. Sa amin may kasabihan eh, maganda ang layunin pero mali ang paraan. Oo. Mali din yun. Tama. Oo. Yun ang nangyari. Resulta. Nag-OA tuloy yung mga tao. Saka gusto... Meron balita nga ako dyan, may nakitang baby. Nakahubad, tinikitan. Ayun o baby, buwedede lang ako. Laking Gusto disgrasya. yata tikitan. Wala ito. Talaga naman. Yun ang sinasabi natin, Secretary John Vic. Saka gustuhan nyo kasi tapos maghahamon ka pa ng away. Di ba? Nung nakaraan, di ba, nung sa press ko niya, nung nilabas siya yung Safer City activity na yan kung gusto niya, masisiga-siga kayo gusto niyo, ganyan. Gusto niyo, ako na lang puntahan ninyo. O ako na lang tayo. Ready naman ako palagi. Sabi ganun Parang gusto pa makipagsuntukan sa tao. Ngayon po, dahil nga sa, sinasabi po ninyo, tuloy, kinakain nyo yung salita ninyo. Di ba? Masaludo tayo dyan. Kasi bihira yung ganyan tumatanggap ng pagkakamali. Hindi ba? Meron kasi... Ako naman, sana naiwasan yung pagkakamali na yun. Kung nilinaw mo na gusto, di ba? Wala, nangyari na. nangyari na eh. Kaya, yung iba naman kasi, alam ng mali, ipipilit pa di ba? Ayun, yan Hindi. Lahat nakahubad dyan eh. Ayaw nang umatras, Meron pa nga raw isang bata na sa loob ng bahay, no, nakita. Ba't wala kang damit? Lumabas ka na rito. Nung paglabas, tikita kita. Huli ka. Yan ang sinasabi ko. Nagiging OA po tuloy, Secretary. Masyado. Overacting ho yung mga tas. Gusto ka, bigyan ho kayo ng kasiyahan. Di ba? At kayo, inaamin nyo na rin. Wala palang guidelines. Ayun nga. Di ba? Kailangan talaga meron kang inilabas na memo man lang. Di ba? Memo. Kaya yung talagang nakadetalye. Kasi gusto ko niya maging mapayapa sa lugar natin ito. O ipatupad niyo yung ganito, ganyan, ha? Wala ka namang guidelines. Kaya nakita niyo, yung tao nagkatrabaho, naghahalulan ng semento, Di ba? Buti na lang, Jen, hindi na uso ngayon. Di ba nung bata-bata pa tayo? Uso yung mga video na pagpasok mo sa loob, mga nakahubad. Ayun, makahubad baro yung mga. Paano kaya yun? Di huli lang. Tapos pakending-kending pa. Iba ata yun Iba ata yun napasukan ng pulis yun. Hindi, kapag ganda ng pulis yun napasok, papalakpak pa yan. Baka umupo lang. Baka umupo. Diba? Waiter, bigyan mo ako rito. Ay, nako. Ay, talaga na. Sana po ako naman sa kabilang banda, tama din naman yung Secretary ni John Vic, at hiningi niya. Pero sana Secretary John Vic, maging aral sa inyo ito. Di ba? Sa kagustuhan lamang po niya yung ganyan. Ngayon, halimbawa, galit na galit kayo sa Bureau of Fire Protection. Ang problema ng Bureau of Fire Protection ngayon, alam mo ba? May mga region, may mga hindi nila malaman kung sino hepe. Ganon? Oo. Alam mo kung bakit? Bakit? Mantakin mo yung director. Full-fledged colonel. Yung tauhan niya, one-star general. Sino pa susunurin doon? Oo nga. Di ba? Nagkagulo-gulo. Nagkagulo-gulo ang ranking ngayon ng mga
yung kung galit po kayo, sibakan nyo yung talagang may mali. Pero para guluhin yung structure ng isang ahensya ng gobyerno, yung burokrasya, Ay, oo. mukhang may mali naman tayo doon. Di ba? May pantakin mo, regional director, full-fledged colonel. Tapos yung tauhan niya, one-star general. Paano niya uutusan, sir? Magkakamali nga. Ganyan po yan ng yung mga senior officials ng Bureau of Fire Protection, Nelson. Hindi pa alam kung sinong susundin. Nako po. Ay, nako. Mabuti pa ito, official ng PPA eh. Official na pong inilusad ng Port Management Office ng Negros Occidental, Bacolod, Banago, Bredco o PMO-NBB ang piso Roro Terminal Fee para po sa mga sasakyang nagdadala ng raw at unprocessed agricultural products sa San Carlos Port. Layon po ng programa na mapababa ang gasto sa transportasyon at mapabilis ang paghahatid ng mga produktong agrikultural sa buong bansa. Inaasahang makakatulong ang inisyatibong ito sa mga magsasaka at negosyante na abot kayang pagbiyahe ng kanilang mga produkto patungo po sa mga pamilihan at direkta na sa mga consumer. Ayun congratulations po. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Ito po, panoorin natin ang paalala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kompleto. At meron din pong Pure Gold mobile app. Kaya sa mga ayaw pong lumabas, pwede ho kayo mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Mahigit 50 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino, subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisang pangalan na mapagkakatiwalaan, Salem Bed, ang hari ng tibay.
Ayon, at ngayon Nelson, ano ba ang takbo ngayon sa daigdig na pwedeng makaapekto sa presyo ng Naku po. produktong petrolyo? Yan ang sinasabi natin. Oho. Hindi ba nagkaroon na ng ceasefire? Yes. Kaya nga bumaba di ba? 2 weeks, sabi ni President Trump. Nelson. Yes, 2 weeks tapos bumaba ang presyo ng crudo sa world market. Kaya dahilan nito ng pagbaba din ng presyo ng mga produktong petrolyo sa Pilipinas simula bukas. Ayun na nga, at yun na nga yung Malaki. 20 pesos, Nelson. Ano? Oo, Yung 20 pesos ang diesel Kasi 15% ang ibinabada sa world market. 15%, ha? Yes. Yun. Ang problema, hindi pa nga po na ibababa sa atin eh. Ganun Baka ba? ito bumaba bukas. Akala ko pa naman magtutuloy-tuloy na. Di ba Nelson, Martes, Oo. bababa. Oo. Siguro mga Martes ng gabi, itataas uli ito. Babawiin agad, baka 40 yan. Nako po, alam niyo ba kung bakit? Bakit daw? Bakit? Mukhang mas matindi po ang nangyari. Parang ang mangyayari ay mas mabuti pa yung unang sitwasyon kesa itong sumunod na eksena. Oo. Kumbaga sa pelikula. Dahil, nako po, nainis po si US President Donald Trump, Jen. Latest yan, ha? Latest. Ibig sabihin, Nainis. di ba, nag-uusapang pangkapayapaan sila sa Pakistan eh. Nandun yung kanilang ang Vice President, si J.D. Vance. May mga kinatawan sila. Oo. Tapos, Ang problema, ang sabi ni Trump, hindi naman sumusunod ang Iran ganun. sa mga napapagkasunduan. Ba? Hindi, Wala siya nakikitang ano. Silang naglatag ng ano eh. Oo. 10-point plan, di ba? Pero hindi nasisiyahan si Donald Trump dyan eh. Kaya ang sabi niya, total, ayaw nyo rin lang sumunod sa akin. Ganito ang gagawin natin dyan sa Strait of Hormuz. Bakit siya na masusunod daw? Si Trump na. Ako na masusunod sa Strait of Hormuz. Delikado tayo. Oh. Inuutosan niya ang US Navy na kontrolin ang Strait of Hormuz dyan. Nako. Okay sana kung pag-control niya ay maraming makakabiyahe na. Yun na nga. Pero ang problema, ang gusto niya mangyari, walang makakalabas na barko doon na pinayagan ng Iran. Ibig sabihin, nakipagnegosasyon ka sa Iran. Na nagbabayad ng parang toll, nagbayad ano? ka man. Oo. Nakiusap ka sa Iran, pinayagan ka ng Iran. Oo. Nalaman ng Amerika, aba, sa Iran ka, ha? Hindi ka makakadaan dyan. Hindi, kasi ginawa lang naman ng iba. Practical naman sa Nelson eh. Kasi pag-aari ng Iran yun, tama. sila ang dadaan. Ayan nga. Sila ang babayaran. And then, ngayon, may nakakalusot, di ba? Oo. Pagka ginawa ho talaga ni Trump yung kanyang plano, ibig sabihin, wala na makakalusot kahit isa. Ba? Kasi kung ayaw ng Iran na makadaan ka dyan, hindi ka makadaan. O kasi ang ayaw pa daanin ng Iran, yung mga connected naman sa US. Sa simula, di ba? Oo. Ayaw naman ng US na paraanan kung nakipagnegosasyon ka sa Iran. So zero, wala nang makakadaan dyan. Nako, di kasi nung nakaraan, maganda na eh. Oo. Sabi ng Iran tsaka ng US sa pamamagitan ng Pakistan, o sige, zona libre, pwede na kayong dumaan dyan, okay na tayo dyan. Ano? Kasi 2 linggo kami mag-uusap eh. Yes. Usapang pangkapayapaan. So nakakaunang araw pa lang, back down na. Sabi ho kasi ni US Vice President J.D. Vance, Oh. may marathon talks na ginawa sila dyan eh. 21 hours na son. Oo. Siguro, Baka kako yung nangyari habang nag-usap sa bandang dulo, napuyat. puyat na eh. Puyat na, pagod na. Wala nang tulog siguro sila eh, di ba? Problema, Jen, ha? Sa 21 oras nilang pag-uusap sa... Ito pala ginanap sa Islamabad, sa Islamabad, India. Pakistan. Pakistan. Oo, Pakistan. Islamabad. Oo. Ang sabi ni Vance, humihingi sila ng at least ay senyales na ang Iran po ay hindi na tutuloy sa paggawa ng nuclear weapon. Pero ang Iran daw ay ayaw tumugon, wala silang tugon tungkol dito. Hindi, kasi ayaw tumugon. Kasi wala naman daw ata talaga. Ayun, yun siya sabi. Kasi pag tumugon kami, sige, titigil na. Sabi, meron ba kayo? Kasi parang una best, parang sinasabi na wala naman talaga kaming nuclear Parang sinabi mo na, huwag ka na magnanakaw, ha? Sasabi, ha?
hindi mo na ako magnanakaw. Ayun na nga. Ay, parang gano'n, no? O si Netanyahu, naka-bulletproof vest. Si Netanyahu ba ito? Oo, siya. Aba, matindi, no? Kaya sabi ni Donald Trump, dapat mahalaga yung kung ano na pag-usapan, may resulta. Magpakita ka ng sincerity mo. Yan yung negosasyon eh. Di ba? Ang problema, hindi nga nagkaroon ng magandang hanggang ngayon, sana nga hindi naman magtuloy-tuloy, Nako. Kasi may banta na naman si Trump na kokontrolin naman niya yung Strait of Hormuz. At pag nangyari yun, Jen, yung US Navy na at kokontrol. pagkakontrol doon, matindi na yan. Baka hindi lang... Kasi ang balita kayo na urinigan ko, magpapadala sila ng mga minesweeper doon sa Strait of Hormuz. Aalisin na rin mga nakatanim na bomba doon sa dagat. Ewan ko lang kung magagawa nila yun, Jen. Kasi makipot yun. Pagpunta nila doon, trap sila doon. Oo nga. Baka hindi na sila makauwi ng buhay doon. Di ba? Bagay ko kung minesweeper, ewan ko, baka mayroon mga high-tech na gamit din sila dyan. Oo. Di ba? Kasi ang problema nila doon, hindi lang naman yung ilog yung tubig malapit, abot na abot sila ng mga nasa lupang bantay ng mga missiles dyan Pero ewan ko lang, Nelson, kung totoo, kasi bukod doon sa pakikipag-usap dyan sa Pakistan, ito yung official. Meron din daw atang nagaganap na backdoor negotiations Na yun naman daw ata, parang nagkakaroon ng positibong, kung ano man yung positibo na yun, hindi inilatag Mukhang meron naman daw pong positibong resulta, yung backdoor negotiations. Sana nga, sana. Di ba? Kasi kung magkakatotoo yung sinabi ni Donald Trump, alam mo, di ba, dati, inanunsyo lang nila yung ceasefire na 14 na araw. 2 weeks, tama, Bumaba ka agad yung presyo. Lakas ng epekto Ito, na sinabi niyang kokontrolin niya yung Strait of Hormuz, ano kaya magiging resulta? Baka ako nun, Nelson, na umaasa kasi 14 days naman yung kanilang baka yung first day, ganoon talaga, medyo mainit pa yan Habang tumatagal, baka magkaroon ng maayos na yan. Baka maglulubag din ang kalooban na magkabilang panig. Hindi pa naman tapos yung 14 days Sana nga, sana. Di ba? Oo. Di ba ganyan mga negosasyon, yung unang araw, minsan mainit yung magkakabilang panig Oo nga. Pero kinakailangan mo dyan, pag tumindig yung yung isa o dalawa, tatlong mga malalamig ang ulo, sabihin nila, pag nag-away kayo, lalo tayo walang mapagkakasunduan. Pwede ba? Ano ang ating pagkakasunduan dito? Wag yung yung pag-aawayan natin. Di ba? At sana yung sinabi ni Trump na yun, parang yung mga una na niyang sinabi na salita lang, di ba? Saywar. Usually, alam mo, saywar din ng ganyan Hindi naman talaga ginagawa. Yun na nga. Kasi sa nakalipas na mga araw na nung nangyari ito, nakita na ni President Trump ang epekto sa buong mundo Oo nga. Di ba? Oo. Na yung mismong mga kalyado niyang bansa ang naghahayag ng disgusto At saka hirap na hirap. Oo. Yung kanina sa simula natin, di ba? Ireland agad, At saka yung mga bansa sa UK, parang pinakiusapan nga niya, supportahan siya, di ba? Ayaw sumuporta, nagdamdam nga uli siya dun Ayun nga. Di ba? Ngayon, kung makikita niya, kung talagang magmamatigasan sila, walang kahinatnan nito, buong daigdig ang maapektuhan. At ang balita natin, sa part naman ng Pilipinas, nakaalis na yung tanker natin, nandun na sa gitna ng Strait of Hormuz Hindi alam kung diretso o atras Ano ba yun tayo? Diretso. Teka lang, pakiramdam muna kayo. Diba? Pag diretso, baka matrap na doon. Pag diretso kayo, baka hindi kayo makabalik, hindi kayo makauwi ng Pilipinas. Yun pa lang, yun di pa lang yung problema doon ng mga seaman na Pilipino. Di ba yung tatawid? Nakatawid. Gusto nang bumalik, hindi rin sila makabalik. Yung iba namang nandun na nakatawid, yun ang naiipit sila ngayon. At kung hanggang ngayon, wala pang assurance, walang lumalabas, meron bang tumanggap na insurance company doon sa mga oil tanker? Kasi yun ang isa sa problema nila may karga na silang oil Nung sila ibibiyahe na sa Strait of Hormuz, hindi pala bumibiyahe yung mga tanker na yan walang insurance. Wala, hindi pa. Kasi kung ano man ang mangyari sa kanila doon, magbabayad sila nung karga nila. Ay kung may insurance. Sabi naman ng mga insurance company, ba't ko kayo insure dyan Meron nga sea mines May mga bomba nga dyan Kung sumabog, lugi ka agad. Ayun, laki ng babayaran ko sa inyo. Kung man ang insurance company, pare-pares tayo mahirapan dito muna. Huwag muna tayong bumiyahe. Di ba? Pero pakiramdaman ngayon yan, ang buong mundo. So, kung bababa bukas,
Tama ba yung sinabi mo? Pagdating ng gabi, tataas ulit? Sana wag. Kasi hanggang ngayon wala namang anunsyo pa ang Nervous world naman agad ako. Wala pa namang anunsyo yung world market na anong magiging sistema eh. Ang petsa pa naman ngayon, at 13. 13. 14, Bukas yun. wala pang sweldo, mahirap na hirap tayo Di ba? Oo. Sana wag yung sinabi ni Trump na pag-control sa Strait of Hormuz, sana walang epekto. Kasi salita lang naman di ba? Totoo. Di, kasi itong pisto, kasi salitaan lang din. Alam mo naman sa presyo ng langis, napaka-volatile yan. Yun nga yung nakakabahala, di ba? Mere speculation. Sabi mo nga, pwedeng tumaas ng sirit at kung ano pa man. Oo. Ay, nako. So yan po ang sitwasyon ng daigdig ngayon. Kaya kung masaya tayo bukas, pigil po ang saya natin. Baka biglang sumipa uli. Huwag tayo masyado magpakasaya. Oo. Pero kung makapagpapakarga na kayo bukas, kapag samantala natin, 20 pesos, malaki-laki din yan. Ngayon Kaya lang, Jen, kahit Oo. na sabihin mo na yan 20 pesos, parang binalik mo lang din yung 1 week na, di ba? Bakit? Kasi Totoo. last week, 20 rin ang itinaas. Oo. So mataas pa rin po yan. Hindi, kasi kung 140, binawasan mo ng 20, di mga 120 pa rin yan. Makapakataas pa rin. 120 pa rin. Mataas pa rin. Nagsimula sa 55 Napakataas. Sabihin, tumaas pa rin ng almost 120%. Di ba? Di ko lang alam, Nelson, kasi sa report nga natin, kung bumaba ang presyo bukas at plus yung excise tax, bukas na rin ba ipapatupad yung excise tax? Wala pa. Tingnan natin, Jen. Kasi may i-epekto na announcement ba ang bukas? Pangulo dyan Ganon. pakinggan natin. Gusto mo? Andiyan na, ready na ba? Yung tungkol sa excise tax sa kerosene at sa LPG. Andiyan na, direct? Standby all units. Standby pa? Standby pa Okay. raw. At nagja-jogging pa ang Pangulo, nagja-jumping jack pa Wala pa. Wala pa. Para masigurado natin kung paano niya ipapatupad. Yan. Baka magaya kasi Secretary John Vic Remulla. Magka-reklam. Sabi ko na yun. Ayun na, sabi ko sa iyo. Mahal na Pangulo, please po, ano announcement ninyo? Bakit we also have to take care of the other sectors. So with the additional funding that we will get from the VAT collections, yun ang gagamitin ngayon natin to provide. That fund will not exist if we remove the VAT on petroleum products alone. So that's the reasoning behind. We will still examine it. Like I keep telling you, there's nothing that we are not looking at as a possible option. We are looking at all the options. If the time comes that it really calls for, the time will come that VAT should be brought down for whatever products, then we will certainly study it very well. Right now, the balance, the cost-benefit analysis between the VAT collections and the benefit to people, to ordinary people, still favors that we collect VAT and we use the extra funds to provide subsidies, to provide cash benefits, to provide all of those subsidies that we have been able now to provide, that we have to provide now, so people to normalize people's lives. Yeah. Sir, bakit po hindi nakasama yung diesel and yung gasolina doon sa oil? That's to be discussed tomorrow. Thank you, sir. All right, thank you. Thank you, sir. Ang nabanggit na VAT value-added tax. Hindi ata yung excise tax. Parang tinatanong pa rin siya doon. Ang gagalawin. Sa part ng VAT. Pero yung sa excise tax, Yun nga, yung sa LPG, saka sa kerosene. Yung part na yun, yung wala ba tayo noon? i-attach mo ng konti, direct, yung ating, rewind mo ng Yung isa pa, konti. yung nakalagay dito sa... Nakikinig kasi ngayon, Nelson, yung ating mga kaibigang negosyante, para sila naman ay nag-aabang din Lalo yung mga may-ari ng mga shopping mall. Di ba? Kasi kuryente ginagamit nila, kung ano na pa man. Gaya ito si si Boss Wilson Payales, Nelson. Ayan, Si Boss Wilson, siya yung may-ari ng AAA Shopping Center. Wow. Nanonood ngayon Wow. Sabi niya, Jen, pinakikinggan ko yung pagtalakay niyo ng VAT at saka ng excise tax. Malaking bagay yan sa negosyo namin. Kasi kung ipatutupad yan, yung value-added tax, maapektuhan din yung kanilang mga kahera. Mag-a-adjust sila, di ba? Boss Wilson, saglit lang ha. Standby lang po. Yan sa, yung ating AAA Shopping Center. Para nang sa ganon ay,
matyak nyo rin po ng mga implementasyon na gagawin natin. Ito na, Nelson. I-report na po ito ni Madeline Villar. Excise tax sa LPG at kerosene, pansamantalang tinanggal. Si Madeline Villar Moratillo. Mads, ano ba eksaktong sinabi ng Pangulo? Yes, Jonathan Nelson, inanunsyo nga ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pansamantala na sinususpindi na niya yung 3 pesos and 36 centavos na per kada kilo ng LPG, patumas ng 37 pesos sa kada tangke ng LPG. At 5 pesos and 60 centavos naman na ipinaparaw na excise tax sa kada litro ng kerosene. So bukas magiging epektibo yung emergency powers na ibinigay kay Pangulong Marcos para ipatupad yung pagbawas o pagsuspinde sa ipinapataw na excise tax sa ilang produktong petrolyo. So ibig sabihin, bukas in-expect na magiging epektibo na rin yung pansamantalang pagsuspinde doon sa pinapataw na excise tax sa kerosene at saka sa LPG. Yung para sa inaabangan naman ng mga kababayan natin, lalo na yung nasa transport sector, yung paano naman yung diesel at saka yung gas na siyang ginagamit ng mga nasa transport sector. Sabi ng Pangulo, bukas daw pag-uusapan yan sa uplift meeting. Dahil bukas ng umaga, muling magkakaroon ng pulong yung uplift para pag-usapan yung patungkol dito. So aabangan natin bukas kung magkakaroon ng panibagong announcement yung Malacanang patungkol dito sa excise tax na ipinapataw naman sa diesel at saka sa gasolina. Jen, mabanggit ko lang kasi 'di ba ilang araw na, actually, ilang linggo na rin na hindi mamatay-matay yung issue patungkol sa yung mga naghahanap sa Pangulo, yung kanyang kalusugan. Kanina ay personal na nagpunta si PBBM sa New Executive Building kung saan naroon na nakapwesto yung mga miyembro ng Malacanang Press Corps. Siya mismo yung nagpunta mula sa Malacanang Building, naglakad siya papunta sa NEB at doon siya nagsagawa ng press briefing kung saan nag-jumping jacks pa rin siya para ipakita na walang problema sa kanyang kalusugan. At pagkatapos noong briefing ay naglakad din siya at tumakbo pa nga mula sa NEB pabalik naman sa Malacanang. So yan ay para ipakita raw na okay siya, wala siyang sakit. Katunayan, huling balik niya raw sa ospital ay mga 3 buwan na yun nakakalipas. Yun nung nagkaroon siya ng diverticulitis. Balik sa inyo dyan, Jen. Ayun. So una, okay naman. Malusog ang Pangulo. Nakita mo rin, Mads, kamusta ng kulay niya? Okay naman, Jen. Mukhang wala namang sakit. Ayun. Actually, mas kami hiningal kanina sa pagtakbo. Hindi kami ready. Hindi kayo na-inform na tatakbo pala ang Pangulo? Oo, napatakbo tuloy kaming lahat. Kaya kami yung hindi handa dahil kami yung hiningal. Sa 2028 ata siya, hindi rin sa makakatakbo. Bawal Tapos siya. Kaya na yung term ngayon na eh. tumakbo. Ha? Kaya ngayon tumakbo. Ngayon na siya tumakbo. Pero teka lang, balikan natin yung sa petrolyo. So yung excise tax, LPG tsaka kerosene lang. May sinabi ba, magkano yun? Magkano papatak yun per liter? Yung sa kerosene ay 5 pesos and 60 centavos. Okay, tapos sa LPG, magkano per kilo? LPG, per kilo ay 3 pesos and 36 centavos. Ayun. So 37 pesos yung mababawa sa kada tangke ng LPG. Yun namang sa crudo at saka sa gasoline, ang plano, VAT ang ibaba. Tama ba? Yung sa VAT, Jen, tinanong rin siya tungkol dyan sa VAT. Sabi niya mahirap daw kasi yan dahil problema siya dahil yung kinikita kasi dyan, doon kinukuha yung mga ginagamit para naman matulungan yung ibang miyembro ng lipunan. Oh, yung mga ayu-ayuda, nandiyan, So, mga mukhang- social oo. projects, nandiyan So, galing eh. Oho. Oo, so mukhang malamig kung pagbabatayan yung pahayag niya kanina. Ano daw ang naging dahilan bakit hindi tinanggal ang excise tax sa diesel at saka sa gas, Mads? Ang sagot niya dyan, Jen, bukas may pulong ang uplift committee. Yung tagpo na yun na So, sinasabing oo. pag-uusapan ng uplift bukas. Yes, oo. So, aabangan natin bukas kung may bukod na anunsyo pa ang Malacanang. Kasi bukas, bababa naman ng 20 yung gasolina, ng crudo, di ba? At ang gas naman ay almost 5 pesos. So kung babawasan pa ng excise tax, mas malaki. Siguro, oo nga. So abangan natin bukas, Kasi Mads.
Oo, abangan natin. Kasi ang excise tax kasi ay nasa 10 pesos sa diesel at sa gasolina yung 10 pesos. Tapos 6 pesos naman sa diesel. Yung excise tax na ipinapataw. So, tabayan na natin bukas kung sususpendihin din yung pinapataw doon na excise tax. Eh, ano sabi ngayon ng Malacanang Press Corps? Mukhang iniintrigo din ng Malacanang Press Corps ngayon, Mansa. Oo, yun nga. Oh. At least, ngayon, napatunayan naman talaga. Kasi nga, parang lumalabas kasi, di ba, na parang pinagtatakpan. Parang, kung titignan mo kasi mga naglalabasan sa social media, parang yung sa mga intriga, parang lumalabas parang kasabwat pa, parang gano'n. Yun na nga, hindi nila naintindihan yung trabaho ng tayo, yung gaya natin na nasa ganitong profesyon versus dun sa ibang Kasi tayo, kung ano yung nakikita natin, syempre, yun yung nire-report natin. Yes, factual lang tayo no? Totoo. Anyway, Mads, di okay naman kayo sa Malacanang Press Corps. Wala namang problema. Okay naman dyan. Wala namang problema. Saka sabi ni Auntie Claire, napakinggan ko yung interview kanina, mukhang friendly daw ang lahat ng mga miyembro ng Malacanang Press Corps ngayon. Tama ba? Ganun ba? Oo, sabi. Ganun ba? Oo daw. Wala naman daw problema sa relationship. Kanya-kanyang ano yan. Parang hindi ka sang-ayon. Sige. Kasabihin ko, pumunta si Eden dyan bukas Ha? Baka kasi baka may namimiss kasi siya. Mad, salamat na marami, ha? Yan po sa Madeline Villar. Nakatutok po sa Malacanang. Ayun. So yun, Nelson. Okay tayo. Ayos. Wala naman palang ganong problema. Ang pinoproblema ata ngayon ay magbabalik tayo. Report muna kay Mar Gabriel o break muna. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Tumanggap pa ho tayo ng report. Binatikos daw po ng Senador Rodante Marcoleta ang ilang mga oil companies at mga opisyal ng Department of Energy sa manoy pagbaliwala at hindi pagpansin sa mga datos na kanyang ipiniresinta kaugnay po ng murang pinagmumulan ng petrolyo sa Singapore. Aba, Mar Gabriel, bakit nga ba? Ano ba nangyari, Mar? Yes, Jen, dismayado si Senator Rodante Marcoleta sa mga oil companies at mga opisyal ng Department of Energy sa tila pagbaliwala at hindi pagpansin sa mga datos na kanyang ipinresinta kaugnay sa murang source ng petrolyo sa Singapore. Sa ikatlong pagdinig na isinagawa ng Senate Protect Committee ngayong araw, kinuwestiyon ni Senator Marcoleta ang kawalan ng aksyon ng mga opisyal ng DOE sa datos na kanyang ibinahagi noong nakaraang pagdinig kaugnay sa presyo ng gasolina at diesel sa Petronas at Rotterdam tank sa Singapore. Sa latest na data as of April 10, 2026 na ipinakita ni Senator Marcoleta, aabot lang sa 61 pesos ang landed cost ng langis mula sa Singapore base sa contact sa isang kumpanya na kanyang ibinahagi sa komite. Bukod sa presyo, nakadetalye din sa liham ng nasabing source ang step-by-step kung paano makakabili ng tank-to-vessel supply gate ni Marcoleta. Bagaman sang-ayon siya na pag-usapan ng iba't ibang plano sa krisis, mahalaga rin na tutukan ang pagkuha ng murang supply na maaari daw na solusyon sa problema sa mahal na presyo ng langis sa bansa. Nangako naman si DOE Secretary Sharon Garin na kanyang kukunin ang contact number sa komite at i-recommenda ito sa mga oil companies. Yun ngang pagbili ng murang supply ng langis dyan sa Singapore. Pakinggan natin ang palitan ng pahayag ni Senator Rodante Marcoleta at mga opisyal ng Department of Energy. Mr. Chair. More than 2 weeks na po ang nakararaan. Hindi po, ibig nyo sabihin, hindi pa po nyo na-check ito. Ang pag-aralan natin, baka ito po ang makakasave sa atin hindi ko po sinasabi na huwag natin pag-usapan ng contingency plans. Tama naman po yon. Dapat meron tayong pananggalang. Pero kung titingnan po natin, meron pa naman palang pag-asa na meron tayong kukuhanan at hindi naman pala ganito kalubha. Ayoko naman pag-usapan na natin ng malulubhang problema. Hindi pa naman talaga dapat mangyari pala. This is the whole point, Madam Secretary.
to get the contact number of the trader. The Bureau to get the data and talk to the oil companies, Mr. Chair. Diyan muli ring binatikos ni Senator Marcoleta ang higit sa 100% pagtaas ng presyo ng gasolina at 168% naman sa pagtaas ng presyo ng diesel ilang linggo matapos sumiklab ang gera dyan sa Middle East, gayong aabot daw sa 60 araw ang reserbang langis sa bansa. Jen? Pero bakit nga parang tali ang kamay, no, nung ahensya ng gobyerno kung talaga nga bang may murang mabibili sa Singapore at saka sa Malaysia, no? Parang ayaw nilang sagutin eh. Nakita mo yung si Secretary Sharon Garin saka yung lalaking katabi niya kanina, parang ayaw eh, no? Ayun nga dyan ang lumalabas, kaya nga dismayado si Senator Marcoleta. Oo. Sabi niya 2 weeks na daw mula nung ipresenta niya yung datos na yan. Pero nung nakaraang pagdinig, sabi, aalamin nila dun sa komite kasi iniwan ni Senator Marcoleta yung detail. Pati contact number, di ba? Pati yung tao, pati yung cellphone, pati yata yung tatawagan, iniwan din eh. Ngayon hinahanap na naman yung contact number eh. Ganun nga nangyari dyan. Kaya kanina, pinapresenta ni Senator Sherwin Gatchalian dun sa pagdinig, no? Pina-flash dun sa screen yung contact person dun sa sinasabing source ng murang langis dyan sa Singapore. At tabayan na natin kung sa mga susunod na araw ay magkakaroon ng tugon dito ang Department of Energy. Nangako naman kasi si Secretary Garin na ito daw ay sisilipin nila at irerekomenda niya sa mga oil companies. Hindi, papupuntahin ka na namin ni Nelson sa Singapore. Mar, mamaya konti. Ikaw na kumausap. ikaw na kumausap. Tapos baka malay mo, yan ang maging daan ng trading partner natin yan. Ayaw nila puntahan eh. Ikaw na magpunta. Palagay mo, Mar. Oo, pwede dyan. Ihanda ko na yung mga gamit ko. Yan. Sige. Oo. Pag nandun ka na at balitaan mo, Jen, makakakuha tayo dito. Kasi kung meron naman pala talaga. Dyan, dun sa liham na binigay nung contact ni Senator Marcoleta, bukod dun sa detalye ng presyo, nakalagay pa daw doon yung step by step kung paano makakabili nung tank to vessel supply dyan sa Singapore. Ayun. Sige, Mar, abangan natin kung talagang meron nga bang susubok. Ay, nako. Salamat. Yan po si Mar Gabriel mula po sa bahagi ng Senado. Ano kaya meron doon sa impormasyon na yun, ano? Parang pasum-paso yung mga DOE tapos mga petroleum company, no? Mukhang misteryo yan. Oo nga, no? Parang, hindi ba natataka may hiwagang, nakalihim. Ano kaya katotohanan sa likod nun, ano? Hindi, tayo na pumunta. Nasaan? Alamin na natin. Ay, nako. Ano pang nakuha mo dyan yung mga impormasyon? Ay, hindi. Ito naman pampaalis umay, Jen, ha? Bakit? Ay, puro tayo hindi magagandang nakakaumay ba? Nakakabalitang, no? Nakakaumay eh. Ito naman, bagong development na siguro dapat alam din natin. Para aware tayo. Ano yan? Alam nyo ba, mga kababayan, na habang tayo po ay busy sa pagkwenta kung tayo pa ay makakaabot sa susunod na sweldo, yung ating budget. Oo, tapos yan ba? Maganda yan. Interesado ako niyan. Alam nyo ba na mayroon na naman pong tao na nakapunta sa buwan? Ano yan? Umaga o araw? Gabi. Gabi sa pumunta? Kasi pag pupunta ka, araw mapapasok ka. Araw yung lalandingan mo. Kaya pala. Malamig yan pagkagabi. Tama. Mahirap pumunta sa buwan ng umaga. Kasi wala buwan. Ay, nako. Sino nga naman yan nakapunta dyan? Alam mo ba kung sinong umakyat sa buwan? At ito'y kababalik lang pala eh. Nakabalik na ng bundok? Matagumpay na nakabalik. Ang pangalan niya ay Saldico? Nagpunta sa buwan ba nagtago si Saldico? Atong ang? Hindi po. Hindi. Ang mga ito ay mga ito pong, di ba noong bata pa tayo, ay hindi pa pala tayo pinapanganak. Naglanding yung Apollo 11, di ba? Yes. Apollo 11.
Ah. Ito naman ngayon ay Artemis 2. Ayan, Artemis 2. Ayan ba yung Artemis? Kaya pala may nababasa ako sa mga social media, Artemis. Oo. Akala ko ano yung Artemis? Yan yung yung sinakyan nilang Yung rocket. Oo. Okay. Ang commander ay si Ray Wiseman. Ayun. Dati Apollo, no? Tawag, Oo, Apollo 11. 11, Ito no? Artemis 2. Okay. Commander Ray Wiseman, pilot Victor Glover, Okay. mission specialist Christina Koch. Aba, may babae. Lahat sila mula sa NASA Astronaut Corps. Kasama ang mission specialist na si Jeremy Hansen mula sa Canadian Astronaut Corps. So tatlong mga Amerikano, isang Canadian. Okay. Matagumpay sila nakano. Oo, nakabalik na sila. Yan ba yun nung isang araw ay nag-report na doon sila sa buwan mismo? Yung naka-live sa Facebook? Hindi ko nung napanood Ay, ba yun? Pero kung napanood mo, baka yan na nga Meron yun. nga yung mayroon ako. Doon sila nasa Kalawakan mismo. Nagpa-Facebook live. Yes. Yun na nga. Ang mission daw ho nila ay ayun nga, sa mahigit 50 taon na, kasi yung una, di ba, Apollo 11, 1969 pa yun eh. So 50 years ng mahigit, ngayon lang nasundan uli. Ayun. At ito, Jen, baka gusto mong sumama. Nagpaplano sila, ang NASA, na ilunsad ang Artemis 3 sa 2027. Next year lang. Saan parte naman ng ng buwan? Sa araw naman pupunta, sa araw. Hindi, medyo busy ako eh. May stigmatism ako, hindi ako pwede sa maliwanag eh. Sa buwan pa rin. Gano'n. Sa buwan. Sa laki ng buwan kasi baka kako may mga party-party na pwedeng lapagan dyan, di ba? Yes. Talaga naman biruin mo sa tagal-tagal ng panahon ngayon lang uli nakabalik sa buwan. Akala ko dati di ba India, meron na rin Pero wala mga tao yun eh. Oo, mga... ano lang yun, space. Naglaland lang doon pero walang nakasakay. Ngayon eto, Artemis 2. Akala ko nakababa na may dalang payong doon at saka may listahan. Hindi pala totoo yun. Ano lang pala, spaceship lang pala lumapag doon. Ba, ito Artemis 2 ang pangalan, ha? Artemis 2. Sana sa Pilipinas, makarating din tayo dyan, ano? Hindi, may plano nga tayo sa... Gusto nating lagpasan yun eh. Meron tayo dito, Malabuan na karsada. Hindi, gusto mo mo, Sa Jen. laki ng lubak, Ang mga Pilipino, isa lang ang gustong puntahan eh, hindi buwan. Ano daw? Mercury. Ayaw ko pumunta yun. Gamot na kabibili natin dyan. Laging bago dyan eh. Lagi may sakit eh. Lagi may sakit ang mga Pilipino. Inuubo. Ay, nako. Oo. Ayan. Yan ang natin, pampaalis ng umay. Eh di, sige, ganun talaga. Balik ulit tayo sa ating bansa, Nelson. Alam niyo bang may bago ng presidente ngayon? Ng Pilipinas? Hindi naman. Nagja-jogging lang kanina. Nagja-jumping, jumping jack pa ang Pangulo. Ito po'y bagong presidente ng PDP Laban. PDP Laban. Ang atin pong tinutukoy ay ito pong si Davao City Mayor Baste Duterte. Ayun. Ayan. Si Mayor Baste Duterte po ito, nanumpa na po kahapon dyan sa Club Pilipino ba ito? Na para siya na po ang maging formal na presidente. Pangungunahan niya ang PDP Laban. Andyan pa rin pala si Ginoong Alcusi, no? Si Alcusi itong isa na naka-white. Ayun. At mukhang siya na yata ang mangunguna. Kasi narinig ko rin kahapon, sinasabi nagsasalita dyan si Ginoong Mike Defensor na meron na niya tayong bagong leader sa katauhan nga nitong si Mayor Baste Duterte. Ayan. Si Senador Robin Padilla pala ay nag-resign bilang presidente ng partido last year. Pero nililiwanag daw po na ang nananatiling chairman pa rin ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ng PDP Laban. Tignan natin kung ano ho ang mga magiging aktibidades
ng PDP Laban sa mga susunod na araw. Nagpapakita lang yan. Ibig sabihin nila ay matatag ang partido namin. May leadership. Oo. Parang ganun lang. At kasi nga naman, 2026 na ngayon, 2027, malapit na yung 2028, naghahanda na po ang kanilang partido. Ano ha? Pero si BP Inday Sara, hindi naman bahagi ng PDP Laban eh. May sarili siya. May sarili siyang partido, di ba? Hugpong di ba? Yun na nga, hugpong. Ha? Hugpong ng pagbabago. Ayun. Anyway. Meron daw gusto magsumbong, Nelson. May reward ata ito. Ang gusto ho magsumbong ng mga nagpapakalat daw ho ng mga fake news. Ito po ngayon ang target ng PCO, DOJ, at saka ng DICT. Ang tatlong ahensyang ito ng pamahalaan ay lumagda po ng isang kasunduan para tugisin ang nagpapakalat po ng mga fake news. Ang paglaban daw po ng gobyerno sa mga lumalaganap ngayon ng maling impormasyon sa pamamagitan po ng social media maging ng deepfakes sa pangunguna po ni DOJ Secretary Frederick Bida, Secretary Dave Gomez at saka Secretary Henry Aguda. Inilunsad din po nung PCO ang kanilang inisyatiba o plan kontra fake news at magtatag ng isang anti-fake news desk. At dito'y maaari daw po mag-ulat, magsumbong ang mga mamamayan sa kinahinalang content para po sa pagsusuri at posibleng aksyon ng mga kaugnay na ahensya. Ano na ba nangyari doon sa mga tinatawag natin mga fact-checker, Nelson? Diba? Meron tayo, mga social media na natin eh. Oo, yun nga. Hindi na masyado ganun active. Kasi kung meron tayong mga fact-checker na ganyan, sa kanila may paparating, madali nilang... Hindi, ang problema kasi sa fact-checker, selective eh. Kung ano lang gusto nilang i-fact-check eh. May kulay din ng politika itong mga ito kasi, no? Yun nga, pagka hindi nila kasang-ayon sa kanilang pananaw politika, yun lang ang pina-fact-check nila. Sana itong kontra fake news, lahat ng klase ng fake news. Di ba? Kung yan ay kontra sa administrasyon or laban sa administrasyon, basta walang basihan, abay, tugisin ninyo. Ayun nga. Di ba? Kasi ngayon, pare-pares ang paratangan eh. Sabi ng mga kakontra ng gobyerno, kayo nagpapakalat ng fake news eh. Sabi ng mga nasa gobyerno naman, hindi, kayo nagpapakalat ng fake news. Ibig sabihin, ang fake news talaga ngayon, sa lahat na ng direksyon eh, no? Kaliwa, kanan, diretso, Totoo yan. may pinanggagalingan po ng fake news eh. Kaya ang sabi nga natin dito, Jen, maging maingat po tayo. Dahil kung minsan, meron talaga nagpapain. Nagpapain, gagawa siya na talagang magandang parang totoo. Ha? May picture, may detalye, at tapos ay ibibigay sa iyo eh. Yun bang, ang tawag doon, yung lahat ng mga bagay na pare kay papaniwalain, nandun eh, no? Nakasangkap eh. At tapos iyon ay sasang-ayunan mo dahil alam niya na yun ang pananaw mo sa buhay. At sasabihin mo, parang sasabihin mo ay sa wakas na nangyari na yung gusto ko talaga mangyari. Yung aking inaasahan. Tapos i-share pa ngayon. I-share mo ngayon. Ikaw ngayon ng source, Jen. Ipinain lang pala sa'yo para ikaw ay ipahamak. Naku po. Ikaw, pinagbulan ngayon ng fake news. Kaya wag tayong masyadong... dapat tayo po ay maging maingat. Lalo at biglang may mga ganyang balitang lumilitaw na unang-una, dapat makita mo kung ito ba ay ibinabalita rin sa iba. Di ba? Oo. Paano kung ang pinagmumulan, halimbawa, yung mga taga-PCO din, no? Fake news din pala ayun ang problema. Diba? Paano niyo ipupulis ito ngayon? Ano? Challenge ito kay Secretary Dave Gomez. Yes. Sec Dave, ano? Maging kay Secretary Bida at saka kay Secretary Aguda ng DICT. Sana po, lahat, titingnan natin. Basta fake, walang basihan. Yes. Fake news, tanggalin nyo, tsaka tugisin nyo talaga. Yes. Diba? Kasi kung mamimili lang po kayo, wala. Pagdududahan tayo niyan ng ating mga kababayan. Ito pa. Mahaba pala yung nilakad ng Pangulo, Jen. Lumabas pala sa kalsada ng Malacanang. Di ba kanina nakita natin nasa compound? Ano sa compound? Lumabas pa pala ng gate.
Yung sa may mismong Yan ba'y, Pasada. yung nakikita mong video niya, yan ba'y bago mag-press ko nung pagkatapos? pagkatapos. Ayun na Ay, nga. lumabas, Oo. ito pala, yung... lumabas, di ba? Oo. Lalabas, ito Ito yung palabas doon sa opisina niya eh. Oo. Di ba? Pati pala doon sa kalye eh. Sa sa labas kalye mismo eh. pumunta pa. Oo. At doon, nag-jumping jack ulit siya doon eh. Nag-jumping jack. Oo. Ayan, kalsada na yan eh. Pedestrian lane, Oo. Nagulat nga yung mga PSG. Kayo mamaya, pag nabinit ng Pangulo, kayo kung ano-ano. Di ba? Tapos bukas sa balita, Oo. may sakit po ang Pangulo. Nabinat po. O, ayan. Ayan lumabas na Hindi, alam mo, sa tingin ko, maganda na rin itong ginawa ng Pangulo na ito. Kasi nga, maraming natagal na nanawagan na nagsa-challenge sa kanya. Para tumigil na, di ba? Oo. At ang ating pagtuunan ng pansin, yung talagang importante mga bagay na dapat pag-usapan. Oo. Di ba? Lalo na ngayon. Tuwa mga reporter sa Malacanang, meron silang storya no? Oo. Ayan, Ang abangan mo dyan, Nelson, ano naman kaya panibagong challenge? May bali ang Pangulo, kaya di ba? Ano? Nabalian ng Pangulo. Sabi yung bagong lalabas sa, di ba? Sa pagtakbo ng Pangulo, natapilok ang Pangulo. Hindi ba? Kasi hindi mo matatapos yan eh. Di ba? Yeah. Kasi yung ganyang style, sabi ko sa'yo, ginawa rin niya sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Noon nga siya, nakasuhero, may tabing oxygen. Tapos may kalendaryo sa paligid, sa tabi na kung ano-ano. Tapos ang sasagot naman si Senador Bongo, nagpa-picture doon sa gilid, di ba? Dati nag-ooperate yan yung grupo ni na Trillanes eh. Di ba? Na laging pinapakate, mamamatay na ang digong. Ngayon ito, buhay na doon pa sa daig. Di ba? Ikinulong pa. Well, ganyan-ganyan talaga eh. Nauulit lang na nauulit. Matatandaan mo, itong napainan, itong ilan, ewan ko bakit ang dali nilang maniwala dyan, na pagka pinainan ka, na inilabas yung lumang voice clip ni Jose Claire Castro na ang Pangulo po ay dumating na po sa New York. Di ba kailan lang yun nangyari? Diba? Oo nga. Kaya ang sabi nila, paano makakarating sa New York? Nandyan lang katatapos lang nung Bataan, araw na kagitingan, celebration. Ay, nako. Ito, bago tayo pahabol pa natin. Ito pa, magandang balita pa ito. Dahil na po sa pandagdagang krisis ngayon, ngayon pala, 2026, pagtaas po ng presyo ng produkto, ito, inihain pala, Nelson, yung Bayanihan 3. Ito may binabanggit ko last week, yung, sabi, Bayanihan 3, Power to the People Act. Parang yan din yun. Para magbigay daw po ng agarang tulong at magpatupad ng patas na pagbubuwis sa panahon po ng krisis. Ang panukala po, isang beses na buwis sa mga individual na mayroon pong net worth na mahigit 1 bilyong piso. Ayun na progresibong rate mula po sa 1% hanggang 4%. Meron din daw pong windfall tax na hanggang 15% sa sobrang kita ng malalaking korporasyon at posibleng buwis sa mga luho. Ang malilikom daw pong pondo ilalaan ito sa subsidiya sa gasolina, tulong panlipunan, seguridad sa pagkain at pagpapatatag daw po ng enerhiya. Iminungkahi din daw po ni Senadora Loren Legarda ang pagbabawas o suspensyon ng VAT at excise tax. Yung excise tax, okay na po yun, yung VAT, pag-uusapan ata bukas sa petrolyo para mapababa daw po ang presyo ng mga pangunahing bilihin. At bibigyan din daw po ng kapangyarihan ng DOE, Energy Regulatory Commission, na bantayan ng presyo at magpagawa po ng mga hakbang para sa ginhawa ng consumer, kabilang po pag-usuri ng singil ng kuryente at ng VAT. Ang ating rekomendasyon dito sana, gamitin ng DOE at saka ng ERC ang kapangyarihan ng Nelson. Talagang i-monitor nila. Isa kasi pinapanood lang nila eh. Yan po yung panukala ni Senadora Loren Legarda. Nabanggit na pala natin ito noong nakaraang linggo. Ayan. Sige po, happy birthday to Esther Medrano ng Asingan, Pangasinan. Ate Esther, birthday niyo pala. Happy birthday din po kina Stephanie Flora at April Gilwa mula po sa Cotabato North at ang kanila pong pamilya. Belated happy birthday din po sa aming mahal na pangalawang tagapangasiwa ang ka Jess Berte mula po sa Cotabato North. Ayan. Ay binabati natin si ka Juan Miguel Mejia
ng Malacca, Malaysia. Malacca, Malaysia. Wow. Siya pala naka-assign doon. Ang nagbumabati ay si Kuya Alan Tambawan. At si Cadel Bahe, Jen, mula sa Hong Kong, Ay, Cadel, oo. ay nandito ngayon sa Maynila, nasa Tondo. Umuwi pala, no? Ayan nga. At humihingi siya ng 3 ticket sa Summer Blast. Wala po ako. Huwag po kayo sa amin humingi, ha? Happy birthday to Jeanette A. Suyman. Ayun. Ang mga taga-riyan pala sa Sariaya, Quezon. Ano ba? Sabi niyo, si Mayor Marvic Gayeta po nanonood ngayon sa atin at ang kanyang Municipal Administrator, si Randy Tronilla at si Engineer Bike Albiso. Sa mga taga-riyan po sa Sariaya, Quezon, magandang hapon po sa inyo. Ayan, maraming po salamat sa inyong pagsubaybay sa amin. Ano, ha? Okay na tayo? Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Ang programang paborito ng bayan. Sa umaga, alas 5, mga balitang kompleto, totoo, 100%. Bye!